system for the PUBs including tricycle. Ang isa po, yung sa amin po naman na sa third grading, ay ang ating ordinance policing, the position market inspection, one and reacting the position administrative, number 5 of utility, foreman and lead of the farmer. Yun po lamang at magandang umaga po muli sa ating lahat. Muli po, inaanyayahan sa sinahan si Consul Brian Padilla para po naman may pakilala. Magandang agonsilyo po sa ating lahat, sa ating ginagalang na ng bayan, Mayor Cindy, sa pangalawang punong bayan, Vice Mayor Dan, sa bumubuo ng Sangguniang Bayan, sa lahat ng mga empleyado, nasyonal, lokal, probinsya, ng pamahalang lokal ng bayan ng Agoncillo, at ng lahat ng mga mamamayan ng bayan ng Agoncillo, isang mapagpala, mabiyayang umaga po sa ating lahat. Karangalan ko po ipakilala sa inyo ang inyong pong panaon pandangan sa mga oras po na ito. Siya po ay dating direktor at pangulo ng Batilet 2, two-term congressman ng 1A party list at dating punong bayan ng Padre Garcia noong 2016 hanggang 2019. Sa kasalukuyan, ang kanyang pong asawa, ang aming punong bayan, Mayor Celsa Braga Rivera, at ang kanilang panganay na anak, ang Vice Mayor ng bayan ng Padre Garcia. Ang tinaguriang arkitekto at inhinyero sa napakabilis na pagbabago ng bayan ng Padre Garcia. Mga kababayan, ang ating pagsasama-samahang maging amalang lalawigan ng Batangas, Governor Michael Angelo C. Rivera. Magandang umaga sa inyo lahat. Lalapit-lapit po ako, mahina talaga ang boses ko. Una, sa atin din naman ang punong bayan, Mayor Cindy Reyes. Ganun din po sa aking kaibigan, kay Vice Mayor Dan Reyes. Sa lahat po ng bumubuo na sa Sangguniang Bayan, sa ating pong ABC Children Humara, at sa lahat po ng membro ng Liga ng mga Barangay, sa lahat po ng mga department head, ating mga kapulisan, sa lahat po ng mga teachers na nandito ngayon, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning po! Maganda po kayo sa umaga. Excited po ako makapagsalita sa inyong harapan. Una, alam niyo, lumabog pa na ng gobernador ay mahirap. Kasi sa laki ho ng probinsya ng Batangas, kahapon ay galing ako ng Nasugbo, umuwi ko ako ay alauna ng madaling araw. Ang sabi ho sa akin ni Mayor Dan, pare, kailangan ay alas 7, nasa Agoncillo ka na. So almost 3 oras pa lang ako na tinutulog ko. Pero pag gusto nyo isang bagay, kailangan gawin niyo. So mahaba ako aming pagkasama ni Mayor Dan. Hindi ako sanay tumawag ng Vice Mayor eh. Kasi kami ho ang sabay niya naging Mayor, magkabarkada, magkaibigan. At ako may punong bayan ng Mayor. Kami ho ni Jer Fonda, J.C. Rado, Dan Reyes, Mike Rivera ho lagi magkakasama. Sa lahat ng seminar, sa lahat ng convention, makikita nyo kung magkakabarkada. So natutuwa ho ako, alam nyo ay every time na pumunta ako dito, nakikita ko yung development ng bayan ng Agoncillo. Nakikita ko ho. Sabi ko nga ako kay Mayor Dan, para hindi pumutok ang bulkan. Congratulations muna sa namumuno kay Mayor Cindy, kay Vice Mayor. Sa lahat ko na nandito ngayon. Kasi alam ko naman tulong-tulong ang bayan ng Agoncillo para sa ilan nila. So aking muna ipakikilala ang aking sarili dun sa mga hindi pa lubos akong kilala. Ako po ay simula po ang political career ko noong 2004 at ako aming naging presidente ng Batilet 2 sa kabilang sa inyong franchise ng Batangas. So sa aking pagiging presidente, ginawa ko yung dapat kong gawin na makakatulong sa kooperatiba at makakatulong sa mga nagtutulad ng Batilet 2. So yung pagpunod po ng Batilet 2, nag-start po yan kay Mike Rivera. At ako po inakuha ito na nominee ng 1A party list. At ako po nga sa Kongreso ng Federal Termino.
Pero hindi ko tinapos ay termine ako kasi ako yung sabi ng mga tao, mag-mayor ka naman sa ating bayan. Kasi malaki yung pagkakaiba ng nasa legislation at magkakaiba malaki yung pagkakaiba ng executive. Ano? So nung ako naging punong bayan, sabi ko sa mga tao, pag ako'y binigyan mo ng pagkakataon na ako'y magiging mayor, ang una kong gagawin, palagyan ko ng ospital, palagyan ng kolehiyo, ayusin ang pagpapatakbo ng bayan na katulad doon ang ginagawa ng mag-asawa. So pagkamat ako ay nangangamba ho yung ibang tao, hindi ho nagtitiwala ang maraming tao, pero through local election ako'y nanalo ng landslide. So itong pagiging panalo ko, itong pagiging mayor ko, ginawa ko ho ang nararapat. Ginawa ko ho yung tama na magsisilbi sa napakaraming tao. At yung pong inaasahan na sinabi ko ay nangyari doon na. So kami po ay mayroong particle sa Polytechnic College, nakakapag-aral ng tao ng libre. Ano, libre ho. Kami po ay nakapagpapali ng hospital. Ano? At ito pong ang Hospitality Primary Hospital. At ito ho ay napakalaking tulong sa mga kababayan kong mahirap. Yung infrastructure po, hindi na namin pinag-uusapan yan. Kasi sabi nga mo ng maraming tao, ang Padre Garcia, bagamat hindi ho kami nangunguna, ang Padre Garcia isa sa tinatangkilik at ipinagmamalaki ng probinsya katulad doon ng konsilyo na maayos, malinis, magandang bayan. Ano po? So sa akin kong pagdabang bilang gobernador, dala ko po yung aking track record. Dala ko po yung aking personalidad. Kung mapapansin niyo ho, ako simpleng tao lang, ano, pag-itingiti, hindi masyadong nagsasalita. Pero yung puso ho at damdamin ko, sa paglabo ko bilang gobernador, ito ho yung armas ko. Ito ho yung armas ko. At ang aking pong armas, kung ano ho ang ginawa ko sa lahat ng institusyon na aking pinag-diliran. Magtanong ho kayo kung anong ginawa ko ng Batalib 2, magtanong ho kayo ng mga congressman, magtanong ho kayo ng aking punong bayan. Ang lagi ho nila sinasabi, mabuting tao si Mike Rivera. Ano? Mabuting tao. Mabuting tao. So, ano ang dapat asahan ninyo? Ano ang dapat asahan? Anong dapat asahan ninyo? Anong dapat asahan ng mga sangguniang bayan? Anong dapat asahan ng mga kapitan? Ang akin yung nakikita, napakalaki ho ng problema ng lalawigan ng Batangas. Hindi lang ho dito sa 3rd District, hindi lang ho sa 1st District, hindi lang ho sa 2nd District, pagkos yung kabuuan ng probinsya. Ang isa kong nakikita, sabi ko, kailangan ayusin ang health system ng probinsya ng Batangas. Bakit ho? Ang ating mga kababayan, ay hirap, ay pinagkaitan. Ang aking sinasabi, pinagkaitan ng tamang serbisyo sa medikal. Ang una ho, ang ating mga kababayang mahihirap ay nagtitiis sa Batangas Medical Center na ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan. At sabi ko, pag ako'y naging gobernador at binigyan ho ng pagkakataon na maging gobernador, ang una kong aayusin muna yung mga district hospital. Batangas Medical Center, na para sa amin ng medical na kababayan. Kayo ay manlulumo eh. Pag kayo ay nakapunta ng Batensi, nakapunta ho kayo mga district hospital, kayo ay manlulumo. Kasi ito ho yung ospital ng mahihirap nating kababayan. Ito ho yung ospital ng mga walang pera. Ang mayayaman hindi magpapagamo. Hindi ho sila dito. Kaya pa ho siya kang pumila doon. So, ang kailangan ng tutungan, yung mga pang-gobyerno ospital ng probinsya ng Batangas. So, ito ho dati sinasabi ko. Ako'y naniniwala sa pananaw ni Gobernador Dodong Mandala tungkol sa mga scholarship. Pero sa aking pag-iisip, alam niyo ang idealistic na tao. Ako'y visionary tao. Hindi ako tumitigil kahit ang tumatakbo sa sakyan ko sa pag-iisip. Maganda ho ang ginagawa ni Gobernador Dodong tungkol sa pagbibigay ng mga financial scholarship, ng financial assistance, educational assistance. Pero, hindi ho lahat ng tao ay nabibigyan. Sa bayan ho ng Padre Garcia, bakit po namin ginawa ang Padre Garcia Polytechnic College?
Ang una ho, kulang ang pera ng aking mga kababayan. Meron sa isang pamilya ho, isa, dalawa lang nakakapag-aral. Pero nung ginawa ko ho ang Polytechnic College, halos lahat po ng mga anak sa isang pamilya ay nakakapag-aral. Bakit ho? Ang lapit-lapit po ng eskwela sa kanilang bahay. Nabawasan ho ang gastos ng mga magulang sa transportation. Di ho baga? Ang sabi ko ho, pag ako'y binigyan ho ng pagkakataon na maging gobernador, ay maaari ho. Nandiyan naman ho sila Mayor Cynthia na. Baka ako magkaroon dito ng Agoncillo Polytechnic College. Para sa akin. Sa akin ho, pansin niyo, nagtanong mo ako kay Mayor Sabi, parang nakakita yung budget mo. 200 million plus. Ang Pasay Garcia ay 290 million plus. Pero ang inyong kinaya, bakit ho? Ang mga pondo ho ay ina-outsource sa national. Pag ho kami naging gobernador, iba ho kasi pag gobernador kayo. Kaya mo ang hingi ng parang kinukumandan mo sila. Boss, bigyan mo naman sila kung sila na 100 milyon pag-uwi sa nagsapalahan. Papayag mo yung mga yan kasi gobernador wala ang isang. Kailangan lang ho, hands-on ang gobernador. Kailangan ho, bumababa ang gobernador. Sabi ko nga sa pagbalang araw ang gobernador, ako naman yung makikigamit ng iparin na ng opisina eh. At ang probinsya ho ay ilalapit ko sa Agoncillo. Ibig sabihin ho, hindi kailangan pumunta ni Kapitan, hindi kailangan pumunta ni Mayor doon. Ako ho ang pupunta sa bayan ng Agoncillo para ilatag ho ang proyekto programa ng probinsya. Ano? Mapapansin niyo ho yan. 4 na beses sa isang taon, makikita ang mukha ni Mike Rivera dito. At ito yung mga kababayan natin mahirap, yung humihingi ng scholarship, humihingi ng mga kapitan ng project, hindi ko nga bubulahin. Sasabihin ko na, boss, tama na muna ang 7 barangay. Sa susunod na taon, 7 barangay ulit. At sa huling taon ng aking termino, sa unang termino, 7 barangay ulit. Kasi 1,078 ang barangay, bubulahin ko lang ako kaya. Pag sasabihin kong bibigyan ko kayo, hindi. Ako ho yan na simple lang, simple lang ako magpalakad. Pero ang aming pamilya, tinyo, ang aking asawa ay mayor, ang aking anak ay vice mayor, kami yan, upos, wala kami lumalaban sa bayan ko. Ibig sabihin, para din ho ako yung mag-asawa. Isang din naman ho kayo nakakita ng isang bayan mag-asawa, isang bayan mag-ina. Ang ibig sabihin, no, yan ho ay matatatag na leader. Yan ho ang sinasabihan ng maraming tao. Ano? At ang panalangin ko na lang ho ngayon, sana sa bayan ho ng Pasay kasi wala rin kaming kalaban. At sa ganun ho, ako'y makagalang naman sa pag-provision na pala. So ang pakiusap ko lang ho, sa lahat ho ng mga nandito ngayon, ako yung tulungan. Hindi naman ho masama subukan ng bagong pangalan eh. Hindi ho masama subukan ng bagong apelido sa provincial government. Ano? Hindi naman ho pwedeng sila-sila lang eh. Hindi naman ho pwedeng lagi na lang sila. Tingnan naman ho natin yung bagong dugo na may pangalan, may karisma, may personalidad. Di ho ba? At pag ho ako'y gobernador na balang araw, makikita nyo lang ho ako din ay paupo-upo, patawa-tawa, kausap ho magkatawa. Wala na, ganun lang ang kasisip. Wala kang maraming resolution. Kinyuwari, sinabi ko lang ngayon hindi na tayo sa Tagaytay. Ako'y napasubo sa mga teacher. Napayat ako eh. Pero ginagawa ko ho. Kaya ayaw ko lang pumunta sa mga ano-ano kasunod. Napapayat lang ako. Yung baga. So sa inyo yung lahat, hindi ko na upakabaan-pat. Alam mo naman yung umpisa na ngayon na trabaho sa munisipyo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat. Sa Mayor City, maraming salamat po. Pagkakita ko na yung gan. Kay ABC, maraming salamat po. At sa lahat mo ng mga teacher, kayo na mo bahala mga panihan. Yes, sir. Maybe pwede kong mga panihan kahit o government official. Kasi wala pang election ban. Pwede sabihin nyo, ay ganito si government natin, lalaban. Ito ang pagkatao, ito ang mga sinasabi. At least, so, alam niyo yung katulad namin, nag-living ko, siya,
kailangan ang tao ay may tinitignan. Kailangan may inaasahan. Mahirap kung bumoto nang hindi nyo alam ang direksyon na pupuntahan ng probinsya. Kasi nasa gobernador ang nakasalami lahat. Kahit ako'y gobernador, kailangan sila may magaling kong kaibigan, magaling na kaibigan kung sino man lalabas na congressman, kailangan nyo mag-iisa. Kailangan kung sabay-sabayin ianap ang probinsya ng Batangas. Kaya ako'y magpapakumbab ang paglilingkod para sa kalahatan. Kasi ang leader ka ng isang probinsya, kailangan ikaw ang pinakamababa at umasa lahat ng tao. Di ba ba? Yes po. So sa inyo po lahat, maraming salamat po. Maraming salamat. Mabuhay po ang bayan ng Mabuhay po kayo.